Brother Jando. Hello, bro. Hello. Hinay mo tingog, bro. Pakikuan, murag wala na connect sa mic. Sige naman tawag, sige naman tag dialogo. Ari lang po tang Brother Jando. Brother Jando, basig doon na kay kuan ni Brother kuan Jerwin. Jerwin, abin ako ganangwa katong sa inyong debate ni Mario. Basig na kay pangutana ni Brother Jerwin, okay ra sa. Sige, nagpangutana, Badawin. Nako nakita ba nga usa ka video nimo nagsulti ka nga kanang term ingon nga pari dili gyud pari kana ba? Usa na ka tinuod? Sumala sa masabot bro, pag ingon gani nga ingon nga pare, di gina pare kay wala man nagitudo ni Kristo God nga pag mawala ko ang mosunod pare, wala man nagingon. Mo na bro. Sa Binisaya nga grammar bro, usa din ang ingon nga para sa mo dili ginamo ipasabot? Kuan kanang word nga ingon, ginahulog na siya og mura siya og kanang gibali murag authority nga ito ka lang, Xerox copy ba? O dili gid siya mao. Xerox copy kay bali siya. So katong giingon po bro nga si Kristo gipatay ingon nga tao, di siya tao to. Gipatay ingon nga tao. Kato siya tao gid siya. Mabasa man sa Biblia, depende man na sa konteksto bro kung giunsa siya paggamit. Kay kung depende man na. Kung mingog ingon nga pare, dili pare. So ingon nga tao, dili po tao, di ba ana gina? Actually sa Biblia bro, namang gigisgutan diya nga Diyos siya, sa kita Trinity man kita, Diyos siya og tao siya. Ang uban man gud kay dili mo gud siya motuo nga tao lang pud siya. Alagi. Kung uban nagtuo nga Ginoo man siya. Katong giingon bro nga gipatay siya ingon nga tao, sakto to sayo. Sakto bito, simpre. Okay, ingon nga tao, so tao. Tao gyud siya simpre kay mabasa man sa Biblia nga pag ingon nga tao, alanganin mo gud siya nga statement. Nagpasabot kana siya wala nagtuo nga possibility nga wala nagtuo nga siya tao. Kaya pagtuoan nila simpre Dios. So pag ingon nga tao, alanganin nga statement, di gyud siya clarify nga tao, gyud siya ilang pagtuo. Ilahat to bro. So dili qualify si Kristo ingon nga tao kay para nimo di mo ka qualify. Dili bro sa verse nga imong gigamit, dili siya qualify sa verse nga imong gigamit. Pero kung kita nga nagtuog Trinity, qualify siya kay siyempre di man mamatay kung dili mahimong tao. Nanong dili man qualify? Nga gipatay manggali. Nganong dili man qualify kung napatay siya? Sumala lagi sa verse nga imong gigamit bro, ingon nga tao, so apiki murag alanganin sila sa pagtuo. Mo kay ingon nga tao, kay alanganin sila pagtuo. Kaya ang uban man gud bro nagtuo si Kristo Dios, ang uban po nagtuo dili Dios. Pero kita isip nga mga followers ni Jesus karon, nito mangyuta nga tao siya og Dios siya. So dili ito ma-refer na sa to nga panahon bro. So kay tagilid man ka to kay tungod ingon nga tawo so gipatay siya ingon nga Dios. Ana. Dili po na matawag og ingon nga Dios, gipatay ingon nga Dios kay ang Dios di man mamatay bro. Ikaw ba giingon ba ya nga apiki siya dili siya qualify ingon nga tawo so asa man siya nga qualification nga napatay siya kung dili siya tawo dili siya Dios unsa man siya nga qualification dapat? Sa tuwa nga panahon, ingon nga tao, namatay gid siya. Ay, diba? Kaya di man siya 100% nga tao gyud. Awit lang ba? Siya man ang perfect gyud. Sige. Awit lang ba? Ingon mo ka nga dili siya qualify nga tao. Kay so dili po siya qualify nga Dios kay ang Dios di man mamatay. So sa unsa mang bahina sa iyahang persona siya gipatay kung dili qualify ingon nga tao. Okay, motubag ko bro. Sa imong gigamit nga ingon, nag-ingon sa imong gigamit nga verse, siya gipatay ingon nga tao. Kato siya dito ko naghisgot nga dili siya qualify nga tao, sumala dito nga verse. Pero sa ato karon ba nga pagtunan qualify gyud siya nga tao. Kaya nasayod man ta nga siya tao ug siya po Dios. Mo na unto ba bro? So para nimo ang giingon ni Apostol Pedro dili siya qualify nga tao, mo lang gipatay siya. Sumala sa pagtuo dito nga verse bro. Kung dili siya tao, una napatay siya, unsa man day siya? Diyos siya bro, nga nagpakatao. Okay.
So, Diyos siya nga gipatay. Dili po lagi siya Dios gipatay kay di lagi namamatay ang Dios. Ayaw lagi na bro. Lahi ang pagka-Dios ug lahi ang pagkatao. Dili na Okay. pwede bro nga ang Dios So, mamatay kay ang Dios sa Hebrahanon City Hebrahanon City wala na siya ginikanan bro. Sige. Unsa mang matanga sa grammar imong gipasabot nimo nga kung ingon Bro, ka pare, dili kanang pare. ang kuan mong Ingon good nga bro. Tao na inoon. Ale bro, ang pasabot mong god ani ni Brother Jerwin Rosales, di ba niingon siya nga pag ingon nga pare, di gyud na tinuod pare, ingon raman. So false, dili sa pare jud as in reality. So kaning giikot ni Brad Jando Alabado nga namatay si Kristo ingon nga tao, di po ni sa tao tinuod bro. Kay kanang term ingon wa di klaro. Iya man ang tubag. Bengon ko ng ingon nga. Kada ko ng ingon nga. So, murag ko ba? Murag nagsirok ra ba? Murag nangupya ra ba? May pasabot niya. Ingon nga. Nga si Kristo kay mo man pod. Nakita nato Sumala. siya ingon nga tao. So, dili siya tao. Bro, sumala sa kuan bro, nakita na mong mabasa diya sa kung wala ko masipiyat na sa Lucas, sa katapusan na siya. Sige. Gingon dira ang siya ni anhi siya ni anhi siya ni anhi nga nagpakatao o siya nagpakatao o siya nagpakatao o siya ni anhi ingon nga tao. Nami mabasa diya. So, Malagi. nagklaro mo kayo na nga tao siya. Ang pagkasaysay man gud sa verse nagingon nga siya namatay ingon nga tao. Kuan maguna bro, ang iyaham kong kinabuhi, wala magud niya gisulti nga Dios siya. Kundi gipakita niya ang pagkatao niya ingon nga anak sa Dios. Mao maguna ang ipasabot dira. Kay lisod maguna bro, mayon ta diya sa verse nga mayon ta nga Dios gyud siya nga wa man siya ingon ana. Ang followers may nag-ingon bro nga Dios siya. Muna nasabot ta. So kana laging grammar lagi nga ingon nga. Buti pasabot. Mo gina siya kay mo man kay gigamit ang Kristo. Ingon nga tao gyud siya. So ingon nga pare gyud siya. Tama? Dili po na maingon to bro. Di po na to makaingon nga ato iditso ba nga ingon nga pare gyud siya ngano man. Ang Kristohanong katilingban man gud nga Biblia ninyo, giingon man gud dito nga dili gyud pwede nga mga apostolis mahimong pare tungod kay gilikaya nila ang pagkapari tungod sa Sige. pagkahugaw sa mga pare sa unang panahon. Mao man mabasa to dito sa Kristohanong katilingban. So dili gyud ta makaingon gyud nga mag-conclusion ba nga uy pare gyud ayo. Dili Okay, kay mao okay, ni gingon sa inyong kan. Kaning sa Hebreo 7:13 bro nga kuan bro nga nangalagad ingon nga pare kinsa may gipasabot ani? Si basa bro. Og ang atong Ginoo nga gipahinungdan niini sakop sa laing banay og wala pa gayoy sakop siyang banay nga nakalagad ingon nga pare. So kinsa man ni ingon nga pare gipasabot diri nga nakalagad? Si Kristo na. Okay, so ingon nga pare dili siya pare. Sumala sa iyang stand niya, iya man tanang bro katungod. Matawag ato siya pastor, tawag ato siya og pare, kay siya man ang katapusang pare, matawag ko ato siyang Ginoo, matawag ato siyang Dios, kay Di ba, siya man ang gitawag og Dios anak. Naggukod mo ko sa imuhang pagsabot sa ingon nga pare. Kay umugamit kog laing verse, imong tubag mo balitad mo paingon sa mua. Oh. Balik ko na kuha, ingon ka ganina, lahi ang ingon nga tawo, ingon nga pare. Yung ingon nga tawo gito siya. Kay nakita mo siya ingon nga tawo. So, kato ingon nga pare, di gito pare. Nya karon kay, nami gingon sa Hebrews 13 nga atong Ginoo gitawag man nangalagad ingon nga pare. So, di na po siya pare. Okay, tuwag ko. Kada mo nga verse dira, dili siya kabarog kung ingon ta nga ingon nga pare, dili pare. Dili na siya kabarog, ano man. Dili naman ta nagbase sa ka-verse, dagan mo verse nga gisgutan sa Hebrehanon gyud. Klaro dira nga siya ang katapusang pare. Wala na ilain. So, Sige, so- kana siya nga verse kung ato nang i-conclusion nga pag ingon nga pare, dili siya pare kay ingon raman. So, dili siya pare. Dili ta maka-conclude ana nga dili siya pare. Imo man ang O mo na idea. tubag bro. Imo man ang idea nga, yung ingon nga pare, dili gyud pare, imo man ang idea. Dili bro, sumala gyud na siya sa kalang gitawag og understanding about sa grammar nga pagkasulti. Pag ingon ganig ingon sa may lain sa word nga ingon na As. Sige. as a phrase kanang word nga as gani dili man gud sa grammar sa grammatical man gud na god dili gyud siya naka-direct gyud niya nga punto. Nagdepende na siya sa paggamit anang word nga as.
Nya Basta, Juan. ngano imong manggiusap pag abot kang Kristo? Okay, mo lagi ingon ako bro nga kanang word yang gigamit dira dili na siya makabarog sa kaugalingon nga sa verse sa pagsaysay. Tungod kay daghan kaayo mo sumpak. Sige, Kumayon sige. ta nga ingon nga pare, mayon ta mo conclusion nito nga uy dili siya pare. So dili siya makabarog tungod kay daghan verse nga nagsuportaan nga ingon nga si Kristo pare gyud siya. Sige, Katapusang pare siya. So, sa Malakyas 2:7 bro, unsa may kanang kuan trabaho sa pare bro, sumala sa kanang kuan, Malakyas 2:7. Okay. Ang trabaho niya ng mga pare bro, mo gani siya magkuha sa mga halad. Ikapulo. Bro, Magkuha sa mga Basaro kong Malakyas 2:7. Kabulo ka Malakyas 2:7? Kabulo ka na? Basaha bro. Kay Ang ingon diri bro, sa na. ingon diri bro, katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila man ang mga sinugo sa Ginoo. Okay ka nga muna katungdanan sa pare. So unang panahon bro, ilan ang katungdanan? Okay. Kay muna katungdanan sa pare, mo ba ni katungdanan ni Pablo dili? Kung katungdanan ra bro, bisan dili si Pablo, kitang tanan katungdanan to na bro. Wala mo tagisugo. Ang atot buot-buot ra man nito. Wala mo tagisugo. Ang atot buot-buot ra man nito. Wala mo tagisugo. Ang atot buot-buot ra man nito. Ikaw gisugo ka sa inyo ang pastor. Ako naman Si gisugo mi sa amo ang kuan. Ah, Pero ang ingon diri gisugo sa Ginoo. Wala may usa na tong duha. Ang gisugo mismo sa Ginoo. Pero ang pare gisugo sa Ginoo, di ba? May gingon diri sa Malakyas 2:7. tubag ko bro. Saman. Tubag ko bro. Kanang gingon nimo nga kita buot-buot lang di ko mo kuan na imuha na nga conclusion bro, imuha na nga pagsabot. So, Okay, ningon magkanga kining ay sa kadali lang. Sa kadali lang. Ningon kagay na wala tagisugo, kini nga tuwa buot-buot lang. Sa ako nga kabahin bro, dili na mao ang giingon sa Biblia. Kay kung yung basahon ng Mateo 5:19, bisan kinsa nga magawalis ka matuoran. O dili na ingon bro nga i-point lang oy, nga Katoliko lang mo mensahe, oy Adventista lang mo mensahe. Dili tanan na bro, tanan na siya bro. Muna ko ang balik ko na ko ha. Ang gingon diri ato ang pari sinugo sa Ginoo, Ginoo gyud mi nagsugo. Ikaw klaro nga pagkasulti, wa man jud ka sugua sa inyong pastor, nga mo debate ka. Klaro man gyud na. Ay sa bro, pangutana lang bro, ayaw Diba? pa conclusion bro kay wala man tayo kuan bro, wala man tayo di man kuan. Pangutana lang. Wala man tayo ruling po, wala man tayo ruling. So nga ko pwede ko muhimog premise, di ba? Premise man na dapat na makailangan premise. Di dapat makailangan premise. Bro, dapat makailangan premise. Ay, excuse me sa kay kalang imong gisulti di na premise. Pag na pag-ingon nimo ba nga ikaw wala ka gisugo. O ana, di man na sa premise. King ano? Sige. I-point man ko nimo, gidulit man ko nimo nga naulog ko kanang bakakon ko nga nagbot-buot ko. Ayaw ana bro. Ato bro, kisa mang pastor ang nagsugo nimo nga mo engage og public debate. Kana gyud ay pinirmahan sa pastor kisa man. Okay. Ang Ginoo bro, nagsugo sa kuha bro, sumala, sumabas sa Biblia. Di unsa makapagsugo sa Ginoo nga gisgutan gyud mo hangalan. Okay, sumala sa mabasa sa Biblia, bisan kinsa ang tanan nga nakadawat sa pulong sa Dios adunay authority sa pagmensahe sa mayong balita. Mao na ako ang gikuptan bro nga barugan. Gibarugan ako bro. So pangutana bro. Kining gingon sa Mateo 5:19. Exist na kani panahon na wala pa. Wala pa ko na-exist pero apel ko niya na nagisgutan sa Biblia nga ang tanan nga nakaangkon na sa mayong balita muwali gid siya. Dili pwede nga nakadawat ka sa sugo unya dili ka mag apil-apil ana. Asa may mayong balita ni 5:19? Asa may mayong balita ni 5:19? Ikaw isaka mo na sa 17 bro, klaro mo na. 17, okay. Ang mga sugo. Kuning 17 bro, balawd ni Moses niyo dili.
Okay, kung imong basahon diya gikan gina balaod sa Ginoo, dili na ka Moses. Gikan gyud na sa Ginoo. Sumala sa maing Gihatag kang bali, bro. Moses. Sumala Ito. sa maing balita, bro. Unsa may mabasa sa Mateo 5:17, balaod ni Moises o dili? Matubag ko bro, matubag ko. Ang gituman ni Moses bro, gikan gyud na sa Ginoo. Ang imong pangutana nga balaod ba ni Moses, mali na daan. Ikala siya gikan gyud na sa Ginoo, gihatag kang Moses o gigikan kang Moses gituman sa Dios o gikan sa Dios gituman niya sa Ginoo. Balikan ako bang utana ha? Ang mabasa ba sa Mateo 5:17, balaod ni Moises o dili balaod ni Moises? Balaod lagi na sa Ginoo bro. Dili lagi ko mo point kung balaod lang ni Moses. Ikala siya gikan gyud na sa Ginoo. Ayaw pag-focus sa word nga gihatag kang Moses nga naman gikan gyud na sa Ginoo. Balikan ako bang utana ha? Diyos. Balikan ko utana ha? Unsay mabasa sa Mateo 5:17, maayong balita Biblia. Balaod ni Moises o dili? Dili lagi ko nimo mapilit dira bro. Una dili ni debate, kaduha na ako sa pinakauna gyud nga sakto nga tubag. Balaod na sa Dios. Dili na to na-claim nga kang Moses lang na siya. Kay si Moses sinugo ra pod sa Dios. Ako'y klaro bro. Dili ko nimo magapos dira bro. Dili ko nimo magapos. Kay bisag kapuson ko nimo diha na moderator. Di gyud kong kakaliho kay sa Lucas 24:44 kini gituman ni Jesus ang nasulat gikan kang Moses. So dili ko nimo bro. Di ko man nimo maisahan di banda. So pangutana bro. Mo gina akong pangutana si mo agali, kaning gingon dili sa Mateo 5:17, sa maayong balita Biblia, unsay mabasa dinhi? Balaod ni Moises o dili? Wala ko tanong unsay mabasa. Ako nangayos mo uling opinion. Ako pangutana unsay mabasa sa Mateo 5:17, balaod ni Moises o dili? Akong tubag lagi bro, I hope nga dawaton nimo kung dili nimo dawaton, respetuan nimo. Kaya ang akong tubag wala diya sa imong gihatag. Ang akong tubag naagyapon sa Biblia nga ang balaod nga gidala ni Moses gikan gyud na sa Dios. Klaro Sige ba? Okay. Hindi mo ka mo tubag yun. Bro Eugene? Ni tubag bang ko, bro, ni tubag. Bro, bang ko. saman bro. Wala lang kakamay. Palihog ko na kung basa sa maing balita Biblia Mateo 5:17 unsay nabasa diha? Mateo 5:17. Sige bro. Ayaw ninyo hunahunaan nga mianhi ako ron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muani aron pagsalikway nini kundi aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Sino tungog nimo nga gibasa ni Eugene Gapo, balaod ni Moises o dili? Dili lagi na ako ang kuha lagi bro, ang tubag bro. Magigingon ako, whatever, bisa pag kang Pilato na nga balaod bro, wala ko'y problema na. Bisa pag imuha ng balaod, wala ko'y problema na. Kaya nga no, nagsunod ra ka sa balaod sa Diyos. Ang pinakauna yun diya, ang ugat yun, balaod sa Diyos, nagihatag kang Moses. Gabi po di, masabtan yun. Gahi, na yun kayo, di yun masabtan. Kanang lisod bro, kanang lisod nga pangutana bro. Sama na yung pangutana ni Moy. Sayon ra itong pangutanaha bro. Basic rin mong kayo na. Kung imong tanawon diya sa Exodo, klaro mong na diya nga ang tanan balaod gisugo ginagikan sa Dios. Ngano mo pilit man tanan ng gingo nga balaod ni Moses. Ay nako. Di man mag-exist ang balaod kung wala Dios. Klaro man siguro na siya. Mao ba di ay? Madungog na ko. Sige bro, go ahead. Wala na, madungog na ka bro. Okay. Napalong di ako microphone di ay. Kuan ba? So okay na ba si Jelwin Rosales nga ang kanang balaod ni Moises sugo na sa Ginoo nga tukang Moises para sa tibok Israel o yun siya na o dili? O kana mo na may gwapo ba? O yun siya na dili? Next question. Mo yun jogoan na kanang imong gihatag nga pangutana. Uyon na nako na sumala sa mabasa sa Biblia. So karon sunong nga pangutana kung tinuod kang nakasabot sa Bible, unsa man ang gipasabot sa Mateo 5:17 nga balaod ni Moises? Mauni siya ang balaod nga gisugo
nga gituman ni Ginoong Hesus nga bisan gamay wala gyud gipakuha. O kana nga balaod sa akong nasabtan, gipadayon na ni Pablo nga gisangyaw ngadto sa tanan. Apil na mga hintil. O mo na siya akong nasabtan. Sa ato pa de bro, wala di ka nahibalo bro. Ang ipasabot na dito ay sinulat ni Moises. Ito daw? Wala na balo nga? Sa ato pa de, wala di ka nahibalo nga kaning Mateo 5:17 nga balaod ni Moises nag-refer na sa sinulat ni Moises. Ano, mauga ni gingon ko no. wala talaga isgot kung unsa nga balaod, unsa ang iyang gisulat. Ang atong gisgutan asa gikan ang iyang gisulat. Na unsa naman ka eh? Unsa importante sa imo ang gisulat o ang gigikanan sa nagsulat? Na unsa man ka jando wala pa gyapon ka nagkuan jando nag-transform ng imong pagtuo nimo. Ay na unsa nim tuwanan ni. Ay, wati yung ni mo bro dyan daw. Basi napalong na po na. Huwag mo po na-improve na imong kuha ni mo eh. Imong argumento ni mo. Na, dungog Wala, na, di ka dungog na. madungog. Dungog na. O ka na, madungog na. O ka na, dungog na. Okay, balik ko na ko ha, ako pangutana ha. Kanang sa ato pa, kaning balaod ni Moises gigisgutan sa Mateo 5:17 wala ka nahibalo nga ga-refer na sa Deuteronomy 18:18. Kabalo lagi ko bro. Kabalo kayo ko. Ayoko inangaw ko kabalo. Ganon, kabalo ko ang tanan. Ang Ano problema kinahibalo lang. man ka, kano kinahibalo man ka dahil nga mo ni gipas Mansa naman niya ako kamigoy noon si Jandoy. Gimingaw biya ko ani. Nihiman mo rin. Nagyapo ng nakatunan nga kuhan. Wala upgrade. Ana bro, madungog na ko bro, dili ka. Okay na. Ano lang ha. Okay na, Sige bro, pangutan na bro. Madungog na ko Oh, nimo. dungog na. Oh, Okay, dungog tama na. Okay. So, kinahibalo man day ka nga ang balaod ni gisgutan sa Matthew 5:17 nag-refer sa Deuteronomy 18:18 to 19. Unsa man day gisulat diha sa Deuteronomy 18:18 to 19? Sumala lagi na sa mga balaod na gisugo sa Dios. Sa Dios lagi na. Muga ni nga wala lagi pa gikuha ni kuan. Wala lagi bungkag sa Dios. Kay kana siya nga balaod, mga moral na siya. Oh, aside pa sa moral na si mga kuan diha katong simbolikal. Anya balik ko na ko ha. Unsa day nasulat sa Deuteronomy 18:18 to 19 kinahibalo man day ka nga ang balaod ni gisgutan diha ang Deuteronomy 18:18 to 19. Mao lagi na ang balaod lagi nga mga moral na uban nga mga moral na siya. Puro basa ba, di ka batakag anto. Oh, ikaw basaha di bro, lamo kay gitabaho bro. Nogo na ka. Di kayo trabaho. Makakuha ka ba yung gano'n na kayo? Makakuha ba na kayo trabaho? Baka sa puta. Bato mo ko istampay lang kaya. Sige, 18 na. Yung andre, Basa bro, para. magpili akong propeta nga ilarang kadugo sama kanimo Moises. Ihatag ko kaniya ang akong mensayo, gisulti niya ang bisan unsa nga akong isugo kaniya. Kinsa katong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw, kaniya silutan ko gayon. Ano ni? Agri ka? Wala tayong problema bro. So man gituman niya kaning mo diri nga siya may musulti sa mensahe sa Ginoo. Agree ka? 100%. Okay, karon. Kay agree man day ka nga mo ni so dili nimo ang Ten Commandments, tama? Mali. Oy, Moral gani no, unsa din yung moral sa imo? Unsa din ito ani? oh. Ang sama sa Ten Commandments ang giingon diri bro nga kani ako balik ko na. I-prove gud be asa sa Ten Commandments nato mabasa kini giingon sa Deuteronomy 18:18 to 19. I-prove gud be nga kana sa Ten Commandments na. Bro, ang gingon diha bro, ang sinulat ni Moses, Lucas 24:44 basaha bi, palihog. Correct, mo gina. Lucas 24:44, 44, dili 43 sa karon. 44, sakto na. Balik ako masahon na para nimo ha. Lucas 24:44, ang giingon din kining mga butanga bao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan maguman ang tanan nga naisulat mahitungod kanako.
sa balaod ni Moises. May tungod ka na ako. Kanang may tungod kiniya sa balaod ni Moises. 10 Commandments na o Deuteronomy 18 to 19? Apil na diha bro ang 10 Commandments kay dili man na wala man na si Kristo nagsubak sa 10 Commandments bro. Wala man siya nagbuhat og Dios mga rebolto. Wala po siya nagsubak-subak sa alam tutulay. Ay sa kadali lang. Kuno man. Sige. So lang magamutan na bro. Asa man nga balaod sa 10 Commandments ang nagisgot mahitungod ni Kristo? Mao na siya bro, gitibo na bro sa paghigugma. Love your God and love your enemy. Mao na siya bro, gitibo na diya. Di ba ako bangutan na ba? Asa man sa 10 Commandments ang nagisgot mahitungod ni Kristo? Mao na kay na love your God ug love your enemy. Mao naman na siya kang Kristo naman ang nasugo. Paghigugma sa imong Dios ug sa imong isig katao, gilangkob na ni Kristo. O yun ka sa unang Timoteo 1:9 nga ang balaod walang gibuhat para sa mga tao. Wala tay problema na bro. Okay, walang makagibuhat para sa mga tao. Ngano yung mag-ikuha ni Kristo? Walang ka nabuhatan para niya. So wala na mag-isgot may tungkod niya. Takto? Imo hapon ang pagsabot bro. Ikaw may giingon. Imo hapon. Bro kag self-contradiction ba? Self-contradiction Okay, mo ba? Miuyon ka na ang balaod wala buhata para sa maayong tao. Sa to ba kay wala nga buhata para sa maayong tao, wala na mag-isgot may tungkod niya. Sakto sa'yo. Sayop na nga pamuno na imuha. Aniya, sabton ti ka ha. Sabton ti ka. Ang Biblia bro, gikan na sa baba sa Dios. Gikan na sa baba sa Dios kanang pulo nga kanang nasulod sa Biblia, gikan na sa baba sa Dios. Gibuhat na siya para sa mga masinupakon nga tao. Para sa mga masinupakon. So, nagpasabot kung anak ka sa Ginoo, dili ka dapat magsupak-supak. Kaya kung magsupak-supak ka, padungon jud ka sa Biblia, sa kasulatan sa Diyos. So, muna siya bro ang pasabot.